regarding that, parang feeling ko kayo yung mas nagmamahal dun sa person mo kesa dun sa binabalik ng person mo. So, you are giving more than you are receiving, mga kapiksi. And, pero itong person mo, guys, parang once upon a time, nakipag-cooperate siya sa'yo, once upon a time, naging mabait, malambing siya sa'yo, pinakita niya yung pagmamahal sa'yo. Pero, meron temptasyon dito sa paligid ng person mo. And, etong temptasyon na to, this is where this is coming from. Etong false mask, no? Para hindi mo siya mabasa. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. Para malaman nyo yung current feelings ng inyong person. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwede ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person nyo. Pwede magkabaliktad yung roles guys, if in case hindi kayo naka-resonate dito. Try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So, unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa'yo ng iyong partner o specific person. I feel overwhelmed. I am drowning in my own thoughts. So, nalulunod ito mga kapigsi, no, sa kakaisip sa'yo. Nalulunod siya sa relationship nyo. Whether maganda, whether nalulunod siya dahil sa magandang relasyon nyo or nalulunod siya dahil sa mga pangit na nangyayari sa inyo, kayo lang yung nakakaalam yan. Siyempre, magkakaiba naman kayo ng sitwasyon mga kapigsi. Pero, overwhelming yon para sa kanya. Kumbaga, lunod na lunod. So, titingnan natin habang binabasa natin yung spread nyo kung ano ba tong mga overwhelming na mga ganap na to. My mask keeps me safe. I need to fake my feelings. So, doble kara mga kapiksi. Kumbaga parang meron siyang tinatago sa'yo. Para hindi mo siya mabasa. Okay? So, parang hindi mo mabasa yung totoong intention niya. Whether good ba yung intention niya or bad ba yung intention niya. Siya lang yung nakakaalam nun. Pero this person is wearing a false mask. So, medyo deceptive, no? Hindi medyo, guys. As long as nagwe-wear siya ng false mask, it's already deceptive, okay? So, kasi hindi niya nilalabas yung true intentions niya. We are living two separate lives, okay? So, pwedeng magkalayo na kayo, magkahiwalay na kayo nitong person nyo with this. Or parang magkaiba yung mundo. Pwedeng ganon guys, na pwedeng in a relationship kayo, yes, magkasama kayo, yes, pero magkaiba yung personality nyo, magkaiba yung pamumuhay nyo, magkaiba yung lifestyle nyo, magkaiba yung way of living nyo, diba? Pwedeng introvert kayo, extrovert sila, or vice versa, or whatever mga kapiksi. But, magkaiba, no? So, yeah, may gap in short. Tingnan natin yung mga nakaka-apekto sa relationship nyo guys. Ice King, nanlalamig ito mga kapiksi. Pwedeng ikaw yung nanlalamig or siya yung nanlalamig, pero merong nanlalamig sa relationship or parang hindi expressive, hindi masabi ng I love you, hindi pinapakita, no? Kaya nga merong false mask guys, okay? Meron din ditong twin flame for some of you. Maaring twin flame yung connection nyo. Kaya kahit na nagkakaroon kayo ng problema, malakas pa rin yung attraction nyo sa isa't isa. Kumbaga, hinahata kayo pabalik sa isa't isa kahit na marami kayong differences, marami kayong magkakaiba, marami kayong mga pag-aaway, mga kapiksi. And then we have gifts guys, no? So for some of you guys, parang pinapaliguan ka nitong regalo nito. Pwedeng ito din yung ginagawa niya guys para parang pinipeke, no? Binibigyan ka ng mga regalo, pinapaliguan ka ng mga magagarbang bagay, ganyan, para hindi mo siya mabisto or something. Parang lang, teleserye. Okay? So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. So, sa iba naman, guys, if true naman yung intention sa inyo ng person nyo, pwedeng nararegaluhan ka talaga niya dahil gusto niya. Okay?
So, shuffle natin to guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong discount ngayon September. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until September 30, kaya mag-avail na kayo guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until September 30, kaya mag-avail na kayo guys. Sobrang ganda. And ito guys, no, parang magkaiba kayo. I'm sensing na this is unrequited love for some of you. Ibig sabihin, parang hindi balance yung relationship nyo. Merong isa sa inyo na mas nagmamahal kaysa dun sa isa. So, and regarding that, parang feeling ko kayo yung mas nagmamahal dun sa person mo kaysa dun sa binabalik ng person mo. So, you are giving more than you are receiving, mga kapiksi. And, pero itong person mo guys, parang once upon a time, nakipag-cooperate siya sa'yo, once upon a time, naging mabait, malambing siya sa'yo, pinakita niya yung pagmamahal sa'yo. Pero, meron temptation dito sa paligid ng person mo. And, itong temptation na to, this is where this is coming from. Itong false mask, no? Para hindi mo siya mabasa. Para hindi mo siya mabasa, para hindi mo makita yung mga kalokohan na ginagawa ng person mo. Mga kapiksi, kasi merong temptation sa paligid niya, lalo na kung nagtatrabaho itong person mo, ang temptation ay nasa paligid ng person mo sa kanyang workplace. In short, merong ahas, no, may mapanukso dun sa workplace niya, and napapansin mo na parang unti-unti na nanlalamig, malamig ang pakitungo sa'yo ng person mo. And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nanlalamig ka din sa person mo, pero hindi mo tuluyang malayuan or mahiwalayan yung person mo, especially kung may anak kayo. Kasi parang para sa'yo, ipaglalaban mo pa hanggang kaya, basta buo yung pamilya. Pero nandun na rin yung hindi mo na siya masyadong kinakausap, kasi kapag kinakausap mo, parang hindi mo na nararamdaman yung affection ng person yung mga kapiksi, and yung attention niya napukaw na nung temptation. Guys, kaya parang yung iba sa inyo nag-iisip na maghiwalay or makipaghiwalay, nag-iisip na lumayo, pero hindi pa buo yung loob. Kumbaga, hanggang isip pa lang for some of you. Pwedeng magkaiba kayo ng religion nitong person mo, magkaiba kayo ng kultura, pwedeng magkaiba kayo ng lahi, mga kapiksi. Okay? Yung iba sa inyo gusto ng bago, parang gusto nyo mag-restart, reset. Pwedeng gusto nyo ng bagong chance or pagkakataon. Not necessarily na bagong person, pero parang gusto nyo na mabago yung sitwasyon nyo dun sa person nyo. And pwede naman talaga guys, no? Pwede kayong magkaroon ng harmonious na relationship with the same person, basta kaya nyong baguhin yung mga perception at paniniwala nyo sa kanila, and kalimutan yung mga negative na circumstances. Kasi kapag paulit-ulit yung inisip yung mga negative na nangyayari sa inyo, hindi magbabago yung takbo ng relationship nyo. So, kung gusto nyo maging harmonious yung relationship nyo, kailangan magbago yung tingin mo sa person mo. So, kung meron kang paniniwala na hindi kanya mahal, meron na siyang iba yung gusto niya, pag ganun yung palagi mong iniisip, ganun talaga yung mapupush out sa physical reality mo. So, kung gusto mo magkaroon ng harmonious relationship, dapat ang iniisip mo
mahal ako ng person ko, ako pa rin ang mahal niya simula noon hanggang ngayon, ako pa rin, ako lang, wala nang iba. Okay? Dapat ganun, okay? And imbis na tingnan mo yung mga pangit na ugali niya, let's say for example, nainis ka sa kanya kasi balahura siya, irresponsable, palikera, ano ba, bastos, walang modo, yung mga ganon. Dapat binabago niyo yung tingin niyo sa kanya. Napakabait ng person ko, napakalambing niya, napaka-responsableng partner, 'di ba? Maalaga, mapagmahal. Dapat gano'n, no? So, gano'n dapat yung tinatanim niyo sa inyong sariling paniniwala para yun din yung ma-push out sa inyong physical reality. Susunod lang sila kung ano yung iniisip niyo about them, guys, because the universe has to give you evidence of what you're thinking of, no? That's how manifestation works. So, hindi mo kinokontrol yung tao, hindi mo siya kukontrolin. Ang kukontrolin mo is yung perception mo about them. And kung ano yung iniisip mo sa kanila, yun yung makikita mo sa realidad mo. Alright? Naintindihan nyo ba, guys? Comment down below if naintindihan nyo. Tinuturo ko yan dun sa course ko, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, kahit na wala kayong third party and gusto nyo lang magkaroon ng harmonious na relationship, pwede nyong i-avail yung course na yun para maging ma-okay kayo ng person nyo. Alright? So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Makinig kayo ng mga subliminals natin, guys, para maging ma-okay yung relationship nyo. Ito yung playlist, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating 2025 kapalaran. Pakinggan nyo na, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.